Ako nga pala si Pepet, simpleng fish keeper. Vlogger na ata ako eh. Kaya tara, samahan niyo ako. Yo guys, what up sa inyo? Magandang araw. Bali ngayon papakita ko sa inyo kung paano nga ba ako nagkakal ng mga isda ko. Sakto, meron ako mga pa 2 months old dito na mga ready try ko. Ikakal ko na sila kasi medyo lumalaki na sila. At kailangan din natin ihiwalay yung mga kal tsaka sa mga quality para at least hindi rin sayang sa pakain. Para at least ang nabobooster natin yung mga quality tsaka mga solid na ready dry ko. Tapos yung mga kal kahit papano, may hiwalay na natin sila. At tsaka guys, papakita ko rin sa inyo kung paano nga ba ako nagse-select ng mga gagawin kong future breeder. Kasi ngayon, sakto, matatanda na rin yung mga dati kong breeder kaya kailangan na natin silang palitan. Siyempre, tulad nun, yung mga nauna kong video, nakikita nyo naman siguro na halos puro nagkakamatayan sila kasi matatanda na rin kasi sila guys. Kaya, kumbaga, nagretiro na sila. Kaya ngayon, select na din ako ng mga gagawin kong future breeder guys. Tara guys, samahan nyo ako. May umanak na naman dito. Ito yung big mama ko na Molly. Yan guys, oh. Ang laki ng tiyan niya, no? Wala pang 1 buwan yung anak niya, umanak na naman siya. Ayan, oh. Tignan nyo, ang dami na naman fry. Putik na yan. Hindi ko na naman alam saan ko ilalagay yan, guys. Ang dami niyan. Siguro 100 plus na naman ang inanak niyan, guys. Ayan, ang dami, oh. Halos nakailang drop na sa akin yan. Napakasipag ng breeder ko na yan. Ayan, oh. Napakasipag niyan, guys. Ngayon, umanak na naman siya. Wala pang 1 month yung dati niyang anak. Oo nga pala guys, bago ako magkaling at saka mamili ng mga gagawin kong breeder, mag-water change muna ako na mabilis lang. I-water change ko muna tong mga tangko dito. Pero mabilis na mabilis lang to guys. Tara, let's go! Guys, tapos na ako mag-water change. Tara, magkaling na tayo. Tapos, sipat na rin tayo ng mga gagawin nating future breeder. Bale, ito nga pala yung ikakaling natin guys. Yan. Mga pa 2 months na yan or 2 months na rin yata sila guys. Yan, kakaling natin yung mga yan. Marami-rami to guys, 120 pieces to eh. Dito na rin tayo sisilip ng mga magagawin nating breeder. Guys, bali huhulihin ko muna sila tapos lalagay ko muna sila dito para mas mabilis natin mapilian. Kuha na tayo ng tubig. Oh my God! Unang sandok pa lang yan guys, sobrang dami. Dami guys. Unti-untiin lang natin guys, kasi sobrang dami nito eh. Maliit lang yung viewing tank ko eh. Yan, pwede na siguro yan, mamaya naman ulit yung iba. Guys, tingnan nyo. Pipilihan na natin yan guys sa mga quality tsaka mga kal. Kukuha rin ako ng isa panlagayan para doon ko ilalagay yung mga na-select natin. Yan. Pipili na tayo guys ng mga solid tsaka yung mga kal natin. Tulad nito guys, ito potential to guys. Yan o. Diba? Ito female to. Kita nyo naman guys sa ano niya. Sa may anal pin niya yan, yung anal pin niya guys. Kita nyo yung anal pin niya no. Female yan. Tapos guys, yung mga long body, hindi na natin i-select yun kasi wala nang pag-asa yun, long body na yun. Kumbaga yun, kal na yun. Ito naman guys, yung mga male, yan, pwede natin to pang out. Yan, hindi naman siya long body, kumbaga shooter type siya guys, na male. Pwede natin to i-select guys. Tulad nito, ito, ang gandang male na ito guys. Oh. Yan o, shooter type yan. Saan nyo ba guys, shooter type na male. Kahit sa inyo malapitan. Ayan guys, oh. Ayan, shooter na male yan. Solid yan, no? Ayan, pwede natin i-select yan guys. Kumbaga, hindi lang pagkakaling yung sineselect natin dito. Siyempre, siselect din natin yung mga pwede natin i-out. Pang materials, di ba?
Makakapili na kayo dyan ng mga pang materialis nyo guys. Ito pa. Ito, male. Ito guys, oh, female. Yan, female yan. Kita nyo ba? Pwede to pang materials. Ito ba? Ito, tulad nito, ito, medyo kal na to guys sa akin kasi kalat na yung orange niya. Ayan o, male. Ito guys, male to kasi kita nyo gonopodium niya, ang tulis. Ito, kal na to guys. Ayan, mga itsura ng kal sa redhead trico guys. Kumbaga, medyo long body siya, tapos yung kulay red niya, kumalat na sa katawan. Yan, hindi na natin yan sineselect guys. Ito guys, pwede to, materials. Yan. Guys, yung mga hindi nakakaalam dyan, ito yung mga magaganda gawin na material sa redhead trico. Yung mga mapuputi, tapos wala ganong black tsaka red. Kumbaga sila yung magandang ibangga sa mga mapupulang ulo na male. Kasi ito guys, female to eh. Ayan o. Kung gagamit man kayo ng marble or PKBM, dapat galing pa rin siya sa jeans ng redhead trico para talagang makapagpalabas kayo ng mga tancho or malilinis na redhead trico. Ito guys, pwede ko to gawing future breeder guys. Yan o, yan o. Meron na kayong sample ha. Ito gagawin ko tong future breeder kasi maputi siya. Yan guys, o, maputi. Tas less yung itim niya. Ipa-partner ko to guys dun sa may redhead na intense na male. Intense na red na male. Para yung kulay pulang ulo ng male, maisasalin niya sa mga anak. Tapos sa coloration naman ng body, tsaka sa body guys, makukuha niya sa nanay. Yan. Saan nyo ba guys? Hindi porket redhead, pag-breeder nyo na, redhead na nanay, tas redhead na male. Ako guys, ang ginagawa ko, merong clean pattern na malinis na medyo maputi. Talaga kahit sino sa kanila. Halimbawa, yung male nyo, ganito yung kulay, white, tapos black. Tapos, dapat yung female nyo, intense na red yung ulo. Para yung anak nila, magtutugma pa rin, guys, di ba? Basta ang sinasabi ko sa inyo, guys, dapat galing pa rin siya sa redhead trico. Kumbaga yung genes, dapat redhead trico pa rin para hindi mawala yung lahi nila. Kasi pag halimbawa, pure PKBM lang yung binangga nyo sa male na intense na red, magto-throwback yun guys. Kasi pwedeng ang ianak nun, puro PKBM pa rin. Kasi nga, hindi naman siya genes ng redhead trico eh. Hindi katulad nito guys, may dugong redhead trico to. Kaya ang possible na iaanak nito, redhead trico pa rin. Or mga tancho na. Kasi ito, napakalinis na ito guys. Oh. Yan, ito, select sa akin to. Future breeder sa akin to. Ito, male guys. Oh. Ganda na itong male na to. Malinis. Kita nyo ba guys, shooter type yan. Ito yung ito nga pala guys, sa mga hindi nakakaalam. Yung iba kasi na gustong bumili sa akin. Ang gusto nila guys, yung mga high dorsal daw. Trio daw, basta yung male daw, high dorsal. Tapos malalaki. Ako, ang sinasabi ko sa kanila guys, kung gusto nyong mag-breed, ang piliin yung male, yung ganito, shooter type, na mapayat. Kasi, ito yung mabilis makapag-breed. Kasi sila yung, kumbaga sila yung mga manyakis guys eh. Sila yung mga habol ng habol sa mga female. Kumbaga hindi nila titigilan yun, gat di nila nasusundot. Yung mga pinipili, yung mga high dorsal kasi guys, yun yung mga bading kasi guys eh. Kumbaga hindi sumusundot yun. Kumbaga sila yung malalaking male. Tsaka pag pinag-breed nyo yun guys, nako, ewan ko na lang ilang buwan ihintayin nyo bago mag-breed yung molly nyo, bago niya mabuntis yung female. Kasi ano kasi yun, tamad sumundot. Kumbaga talagang focus lang siya sa pagpapalaki niya. Hindi katulad nito guys, so sundot lang ng sundot yan. Pag ito, pinaris niya sa female. Yan o, bata pa yan guys. Pag pinokus na natin yan guys sa 2B, focus sa 2B at gel food, mas lalo pa silang lalaki guys. Yan. Meron tayo nasipat dito na groomable. Sobrang angas. Groomable. Ang ganda. Yan o, ganda o. Groomable yan guys. May nasipa tayo.
Nakaka-enjoy din talaga mag-hobby guys. Nakaka-enjoy din talaga mag-alaga ng isda. Yan oh, ganda nito oh. Ganda nito guys oh. Ilang buwan na groom to guys. A-update ko kayo kung anong magiging itsura nito. Yan guys, tapos na tayo sa unang batch. Bali, ito na yung mga natira. Bali, sila na yung mga ikakal ko guys. Tapos, sinabay na rin pala natin guys yung yung pagpili ng male at saka female. Bali, ito guys oh. Ito yung mga male, ito yung mga female. Yan yung mga na-select natin guys. Sa kanina na hinuli natin. Yan. Bale, ito guys, ito mga kal na sa akin to guys. Pero, titignan pa natin kung may magaganda pa dito. Hindi ko pa kagad sila i-dispatcha or kung saan nilalagay. Papakainin ko pa rin sila. Titignan ko pa kung lalabas pa yung full potential nila pagdating ng mga 3 to 4 months. Kasi bata pa naman sila guys eh. Sa akin, marami namang late bloomer na lumalabas eh. Kaya obserbahan ko pa rin sila. Tapos yan, isi-separate ko na yan guys, male at saka female. Yan, ganun lang guys, 'di ba? Napakadali lang magkaling. Basta sa redhead try ko kasi guys, dahil yun lang naman ang strain na hawak ko. Ganun lang ako mag-select ng kal. Yung mga kalat-kalat na yung mga pula nila, ano na yan, medyo X na sa akin yan. Lalo yung mga long body, kahit mga long body. Ayan guys, long body. Kahit gaano pa kaganda yung kulay nila guys, kung long body rin sila, wala na rin sa akin yun, X na yun. Tapos yung mga maraming itim, yan. Pero yung mga clean pattern guys na malilinis, tulad nito, yan, pinipili ko pa yan guys. Maganda materialis yan guys. Ayan, ganda oh. Yan mga solid na redhead trico guys. Pepet lines kumbaga. Yung mga champion lines natin. Marami-rami pa to guys. Sana makakuha tayo ng mga pang show pa. Isa pa lang yung nakukuha natin na groomable guys eh. Ito pa guys, ang ganda nito. Ha? Mga magaganda gamitin guys. Kita nyo naman kulay niya no. Redhead zebra guys. Tingnan yung kulay. Alright guys, okay na. Bale, ito yung mga na-select nating male. Ito naman yung mga female. Diba guys? Hindi na masama guys. Okay na din yan. Kahit sabihin mong siguro mga 20% lang yan sa kabuuan. Pero okay na rin yan guys. Kasi sobrang rare talaga ng redhead trico. Kaya iti-treasure nyo talaga dyan yung mga quality. Tsaka mga solid. Diba? Tapos paramihin nyo na lang guys hanggang ma-perfect nyo. Pero ito guys, solid na solid to. O guys, sa mga gustong umorder sa akin, marami tayong available ngayon. PM nyo lang ako guys sa Pepet Molly, sa may Facebook ko. PM nyo na lang, marami tayong available guys. Yan, gaganda niya no. Pakita ko rin sa inyo yung napili kong future breeder. And guys, bali pumili ako ng 4. 2 male, tsaka 2 female. Yan guys. Bali pumili ako ng 4. Gagawin kong future breeder yan guys. Yan naman, solid yan guys. Ayun guys, all goods na. O nakita nyo kung paano ako mag-call tsaka mag-select ng future breeder natin guys, di ba? Ganun lang kadali yun guys. Ako kasi hindi na ako nahirapan kasi matagal ko nang hawak yung redhead trico. Kaya medyo madali na lang sa akin ng pagkakal at saka pag-separate ng male at female. Ngayon, di ko lang din alam sa iba kung paano sila nagkakal. Halimbawa, kung iba yung hawak nila ng strain, lalo yung mga Pikachu, PKBM, Sakura, syempre ibang rin yun ng pagkakal guys kasi magkaiba sila ng kulay. Pero doon lang naman sila sa kulay nagkakatalo guys ng pagkakaiba. Pero sa body, tapos sa mga dorsal, pare-pares lang yan guys. Kung long body, automatic kal na agad yun. Yung mga bansot na maliliit, mga deform yung body, yun, automatic kal na yun guys. Pare-pares lang yan sila, walang pagkakaiba doon. Tsaka lalo sa pagpipili ko ng future breeder guys, nakita nyo naman yung mga sinili ko, di ba? Pwede nyo ring i-apply sa inyo yun guys. Pwede nyo ring gayahin. Kung gusto nyo gayahin yung pag-select ko ng future breeder. Para naman, di ba, mas lalong dumami yung mga solid nyo tsaka mga quality, di ba? Ganun lang guys. Tsaka sa akin naman guys, yung mga kinal ko kanina, hindi ko pa yung totally di-dispatcha. Kumbaga, papakainin ko pa rin naman yun. Kasi marami sa mga alaga ko guys, mga late bloomer eh. Kaya hindi ko muna dinidispatcha yun guys.
Kasi pwedeng gumanda pa yon pagdating ng isang buwan. Pag, kunyari, umidad pa sila ng 4 months, yun. Pwedeng lumabas yung tunay na kulay nila. Kaya isa-select ko pa rin yun, guys. Sobrang rare talaga ng Red-Head Trico, guys. Kumbaga, ang hirap niya magpalabas ng mga clean pattern. Sa akin, ewan ko lang sa iba. Sa bagay, sa iba, marami naman. Sa akin kasi, guys, pangit lang yung mga moli ko, guys, eh. Kumbaga, hindi naman magaganda talaga yung mga moli ko, guys. Kumbaga, kayo yung nakakakita. Kayo naman yung makakapagsabi kung magaganda talaga. Pero sa akin, guys, siyempre hindi ko naman kiniklaim na magaganda yung mga moli ko. Pero nagcha-champion, di ba, guys? Nagcha-champion. O, guys, basta yung mga gustong bumili sa akin dyan, PM nyo lang ako, guys. Matik, magre-reply ako. At saka, kung nagustuhan nyo man yung video ko, i-like and share nyo naman, guys. Tsaka huwag nyo kalimutan mag-subscribe para updated nyo sa susunod na video natin. Siya, guys, yun lang muna ulit, Salamat sa pagsama.